Isang mainit na magandang umaga po sa ating lahat. Hindi lamang basta mainit, kundi literal na mainit. Pero titignan naman po natin ngayon, tatanggapin naman natin ngayon sa mga oras na ito, ang init ng salita ng Panginoon, ng Diyos. At hari nawa sa pamamagitan po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga ay maunawaan din natin ang maiinit na issue, ang napakainit na issue na nararamdaman po ng buong mundo sa panahon na ito, maging Kristiyano man o hindi. Kaya po ngayong umaga mga kapatid, ay magkakaroon muna tayo ng series break mula doon sa mga lalaki at babae ng Biblia, ay tutunghayan po natin ng isang bagay na napakahalaga sa panahon ngayon. Isang topic na madalas ay nasa ating kaisipan ngayon at maaaring ang ilan sa atin ay meron tayong hindi maunawaan sa mga nangyayari po. Ang tinutukoy ko po ay ang nangyayari ngayon sa Israel. The nation of God. Israel ang bayan ng Diyos. Siguro maaaring naisip natin bakit ganun kung bayan ng Diyos ang Israel, bakit nangyari yung nangyari noong October 7, ang dami ang hostage sa kanila hanggang ngayon, mga bata, pinaslang, mga kababaihan, ni-rape. Talagang napakapangit po ang mga pangyayari. At kung isipin po natin mga kapatid, ang nangyayari ngayon sa Israel, sa Middle East, ay may kaugnayan po sa atin bilang mga mananampalataya. Sapagkat involved po rito, nasa focal point ng mga nangyayari sa Middle East ngayon ng Israel na siyang bayan ng Diyos. At titignan po natin ngayon yung mga bagay-bagay na sinasabi sa Biblia kung bakit ba itong Israel ay naging bayan ng Diyos. At bakit sila ang pinili ng Diyos na maging bansa niya, na magdala ng kanyang banner, magdala ng kanyang pangalan bilang mga anak ng Diyos. At bakit sa lahat sa dinamit namin ng bansa sa buong mundo na malalaki, kagaya po ng Israel ngayon, napakaliit po ng Israel kung ikukumpara sa 7 Arab countries na nakapaligid sa kanya. Kung ikukumpara po natin ang size ng Israel sa isa sa pinakamalalaking bansang nakapaligid sa kanila na Arabic, siguro ang kanilang land ang kanilang kalupaan ay 10% lang ng isang bansang nakapaligid sa kanila, nakalaban nila. Isa pa lang yun. Pero 7 bansa po yung nakapaligid sa Israel ngayon. At ngayon, ang involved sa gera doon na ibang bansa ay nasa 4 na kalaban ng Israel. Hindi lamang ang Hamas ang kalaban nila ngayon, kundi pumasok na yung Iran, Assyria, at iba-iba pang mga bansa, nasa 4 na po. At kung tutusin, napakaliit po ng Israel. Napakaliit po. At kung isipin po natin kung tayo ang Diyos, kung ang pagiging persona natin ay hindi katulad ng kaisipan ng Diyos, pag pinapili ka ng bansa na kukupkupin mo bilang iyong anak, yung malaking bansa na kukunin mo. Hindi po ba? Parang si Lot, nung pinagpili siya ni Abraham, sige, pamangkin, maghiwalay tayo, pumili ka ng lugar kung saan mo gusto pumunta. Pinili niya yung pinakamaganda. Kasi ganun po tayong mga tao. Pero nakakapagtaka nga kung bakit ang Israel, yung napakaliit na bansa, ay ang pinili ng Diyos. Well, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, ay doon po natin matatagpuan ang mga dahilan ng ating Panginoon kung bakit niya pinili ang Israel. At nawa, itong mensaheng ito ay magbigay sa atin ng kalinawan bilang mga mananampalataya. Na after this message, pag-uwi po natin,
we can sincerely say and clearly tell ourselves na ang Israel pala talaga ay bansa ng Diyos and we are one with them. Na ang Israel at tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Na sila ay kapatid natin sa pananampalataya. While sa panahon ngayon ay 1% lang ng mga Hudyo ang naniniwala sa ating Diyos, ay meron pa rin tayong reason na maging kapatid natin sila. Kasi meron mga Hudyo na mga Kristiyano na ngayon na about, ang population po kasi ng Israel ngayon as of July 1, 2023 ay nasa 9 million. So 1% of that is about 90,000. Marami-rami rin kung titignan, pero kung bibilangin mo na 1% lang ay maliit. But just the same, dahil meron na rin mga Hudyo na mga Kristiyano, lalo natin silang nagiging kapatid. Ang ibig masabihin, yung mga Hudyo na hindi Kristiyano, hindi natin kapatid, kapatid pa rin natin sila. Naliligaw nga lang sila. And para sa atin, sila yung ating mga big brothers, big sisters, na mga nauna sa atin sa pananampalataya. So nung pong ang Israel ay papasok pa lamang sa lupang pangako, which is Canaan, na tinatawag ngayon na Palestine, na originally ito po talaga yung Canaan. Nang papasok sila ron, ay nag-warning po ang ating Panginoon sa mga Israelita na pagpasok nyo ron, huwag niyong gagayahin ang mga ginagawa ng mga taong nakatira doon na binubuo ng iba't ibang mga lahi. Kasi ang pangamba ng Diyos ay ganito. Kapag ginawa ninyo yung mga ginagawa nila, kapag ginaya nyo yung ginagawa nila, because during that time, ang Canaan po ay walang Christianity. Punong-puno po ito ng mga pagan. Ang religion po nila ay paganism. At dahil doon, ang pangamba ng ating Diyos, baka dumating ang panahon na kung hindi nyo gagawin ang pinagagawa ko sa inyo doon sa lupa ng Canaan, darating ang panahon, ilalayo nila ang mga anak ninyo sa akin. Sa halip na sila ay sumamba sa akin, sabi ng Diyos na kumupkop sa Israel, nagbigay sa kanila ng kanilang lupain, ay sa halip na ang sambahin nila ay ang Diyos, ang sasambahin nila ay mga Diyos-Diyosan. At nakita na natin sa kasaysayan po ng banal na kasulatan, sa maraming pagkakataon ay nagagalit ang Diyos sa mga Israelita. Dahil nga sinasamba nila ang iba't ibang Diyos-Diyosan. At the same time na sinasamba nila ang ating Diyos. So, nung papasok na po sila, may bilin po ang ating Diyos Ama na ganito ang gawin ninyo. Basahin po natin mga kapatid sa Deuteronomio chapter 7 verses 5 and 6. Ang sabi po ay ganito. Pagpasok niyo ron, sabi, wag niyo silang gayahin. And then on verse 5 ang sabi, sa halip, ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, putulin ang kanilang mga posting simbolo ng Diyosang si Asera, at sunugin ninyo ang mga Diyos-Diyosan nila. Sapagkat ibinikod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. So makikita po natin sa Deuteronomy 7, 5, and 6, ay talagang ang Israel po ay pinili ng Diyos as His treasured possession. Sabi ng Panginoon, pinili ko kayo, ilalagay ko kayo sa Canaan, sa lupang pangako. Kayo ang aking lahi na pinapahalagahan. Kayo ay lahi ko, ang sabi ng Panginoon. So, yun po yung picture ng pagpapakita, ng pagpapahalaga ng ating Diyos sa Israel. At sa pagpili niya sa Israel. Ngayon, lilinawin po natin, ano-ano pa ba yung mga bagay na dapat nating malaman para
maging malinaw sa atin kung bakit ba talaga pinili ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Una po, ngayong umaga, tinuturo sa atin na ang unang dahilan kung bakit pinili ang Israel ng ating Panginoon na maging bayan niya ay para sa kanila manggaling, sa lahi nila manggaling ang tagapagligtas. Ibig sabihin yung physical body ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao ay gusto ng Diyos na magmula sa lahi ng mga Hudyo. Very significant po yun. Dahil makikita po natin na sa napakalawak at napakalaking plano ng Diyos, ay pinili niya ang isang maliit na bansa kung saan gusto niyang lumutang mula sa lahi na iyon ng ating Panginoong Jesus. So tignan po natin mga kapatid ang sinasabi sa Roma 9:4-5. Ang sabi po rito, bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos sa kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Pinakita ng Panginoon sa Israelita ang kanyang kadakilaan, gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila, ibinigay sa kanila ang kautusan, tinuruan sila ng tunay na pagsamba, maraming ipinangako ang Diyos sa kanila, ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang sabi, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman, which is our Lord Jesus Christ. So makikita po natin dito na napakahalaga para sa mga Hudyo, lalo na maunawaan nila na talagang chosen nation ng Israel to be the nation of God kasi gusto niya doon manggaling ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang tao. Hindi natin alam kung bakit hindi Pilipinas ang pinili. But of course, alam ng Panginoon ang takbo ng mundo. Sa panahon ng Israel, sa panahon na ito na sila ay pinili ng ating Diyos, ang kasaysayan ng mundo ay umiinog sa mga kapangyarihan sa bandang Middle East. Diyan po maraming nangyayari, maraming development, marami ring digmaan. Ang civilization ay mabilis po ang paglago. Maybe it has something to do with the good news o mabuting balita na kailangan ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa isang lugar na bagamat maliit ay prominente ang region na kinalalagyan para madaling malaman ng mga tao, mga balita sa mga tao, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo o yung pagkakatawang tao ng ating Diyos. So makikita natin, mga kapatid, na pinili talaga sila para doon manggaling ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi na lang yung malaking bansa ang kinuha? Well, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Tama po ba? At ang isa sa makikita natin na nagustuhan ng ating Panginoon sa Israel ay ang Israel ay maliit lamang na bansa. Pinili sila at itinuring silang kauna-unahang mga anak ng Diyos bilang isang lahi. Lahat ng tao sa buong mundo, mga kapatid, lahat ng bansa sa buong mundo ay nilikha ng Diyos. Subalit, espesyal ang pagkaturing sa mga Israelita ng ating Diyos dahil pinili silang bukod tangi bilang isang lahi. At pinili sila ng Diyos out of His love kahit sila ay pinakamaliit na bansa sa region na yon, sa Middle East. Sabi po sa Deuteronomy chapter 7, verses 7 at 8 ay ganito po. Ang sabi ng Panginoon, pinili kayo. Ang sabi ng propeta, pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan.
dahil kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa paraon na hari ng Ehipto. Makikita po natin dito mga kapatid, sadyang pinili ng Diyos ang Israel. Dahil sila ay maliit at hindi lamang maliit kung hindi sila pa ang pinakamaliit. Hindi lamang sila kaunti, kundi sila pa yung pinakakakaunti na lahi kung ikukumpara sa mga dambuhalang bansang nakapaligid sa kanila. Remember mga kapatid, nang si Abraham ay tinawag ng ating Panginoon, siya ay isang pagan din. Siya po ay nanggaling sa lugar ng kung tawagin ay Ur, kung saan ang sinasambang Diyos ay ibang Diyos, hindi ang tunay na Diyos. But pinili ng Panginoon si Abraham at sa kanyang plano mula sa binhi ni Abraham na dating hindi mag-anak ay lulutang ang lahi ng Israel. So makikita natin dito na dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya ang Israel sa kanyang kalalagayang mababa. Pero napakapalad po ng Israel. Bagamat sila ay maliit, kakaunti, walang kapangyarihan, walang puwersa. Yung sila hindi pa po nakakapunta sa lupang pangako, wala silang kalupaan. Meron silang lahi, pero wala silang kalupaan. Isa silang bansa na walang lupang tinatahanan, pero pinili pa rin sila ng ating Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon yung mga bagay o mga taong maliliit, yung mga api, yung mga mahihirap. At this point, ay may i-consider natin ang Israel bilang isang mahirap na bansa. Ang katotohanan niyan, nung sila po ay nasa Egypt, alipin sila. Hindi po ba? Kapag sinabi natin, isa kang alipin, ibig sabihin, wala kang kakayanan na buhay ng iyong sarili. At ganoon na nga ang istorya ng Israelita. Kaya sila napadpad sa Egypt dahil wala na silang makain sa kanilang lugar na kinilalagyan at pumunta sila sa Egypt. At binless ng Panginoon ng Egypt because of Israel. Sa pamamagitan ni Joseph. Naging maunlad ang bansang yon. At nung umanlad na yung bansang yon, nagpalit ng paraon, nagpalit ng hari. Yung pamalit na hari, hindi kilala si Joseph, the dreamer. Hindi niya alam ang mga ginawa ni Joseph sa panahon niya. And so, sa halip na matuwa siya sa mga Hudyo, natakot yung haring pumalit. Natakot yung paraon na pumalit. And so, he did everything that he could para ang Israel ay alipinin at paliitin pa ng paliitin. Ganun ang kaaway eh. Gusto niya, kung ikaw ay apinan, gusto niyang apihin ka pa ng apihin. At ganun po ang kalalagayan ng mga Israelita sa panahon noon. Nang sila po ay nasa Egypt, ang population po nila nung sila ay lumabas ng Egypt is about 2 million. Isipin niyo kung gaano kaliit ang Israel as a nation. Nagkasya sila sa loob ng Egypt. Napakaliit po talaga nila. Pero, pinili pa rin sila ng Panginoon out of compassion. Sa awa ng Panginoon, sa kaliitan nila, inibig sila ng Diyos. Sa awa ng Panginoon, sa kahinaan nila, pinili sila ng Diyos. Tandaan po natin, nung pinili ng Diyos si Abraham, ay hindi pa siya mananampalataya ng ating Diyos. Part ng pagiging mahirap ng Israel ay yung nanggaling sila sa lahi na hindi rin kumikilala
sa ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa halip na isang malaki at tanyag na bansa ang kupkupin ng Diyos bilang kanyang anak, ay pinili niya ang isang maliit na lahi na hindi pinag-iinteresang tulungan ng malalaking bansa, kundi lagi pang inaapi. Isipin ninyo, isang bansang maliit, pinapalibutan ng naglalakihan at mga dambuhalang mga bansa. Kasi sa human nature, nakikita po natin yan, kapag ako ay mas malaki sa iyo, kapag ang bansa namin ay mas malaki sa inyong bansa, kapag mas marami kami natural resources at may power kami, at maliit kayong bansa, baliwala kayo sa amin. Ang malamang pang mangyari, sakupin namin kayo. Kasi wala naman kayong kakayanan na i-depensa ang inyong lahi. So sasakupin pa namin kayo. So, nakikita ng Panginoon kung gaano kahina ang Israel noon, kaya sila ay pinili niya. Dahil sa kanyang awa at pag-ibig, pinili niya ang Israel na dumaan pa nga sa pagkaalipin. Pero pag tinignan po natin yung mga dakilang ginawa ng Panginoon sa Israel, makikita naman natin na napakapalad po talaga ng Israel sa pagkakapili sa kanila. Yung ibang bansa, mga kapatid, hindi nanahan doon ng Panginoon. Yung ibang bansa, hindi nakipag-communicate sa kanila ang Panginoon. Yung malalaking bansa, kanino nakipag-communicate ang Panginoon? Sa Israel. Ipinakita niya sa Israel ang kanyang kadakilaan. Hindi niya pinakita yung kadakilaan niya sa ibang bansa. Nakipagkasundo ang ating Panginoon sa Israel. Hindi siya nakipagkasundo sa malalaking bansa. Nang siya ay magbigay ng kautusan, imagine this mga kapatid, ito yung mga dakilang kasaysayan ng mundo, nang magbigay ng utos ng Diyos, kanino niya binigay? Sa mga Israelita. Hindi niya binigay sa malalaking bansa. Sino ang tinuruan ng Diyos ng tunay na pagsamba? Ibig sabihin ng tunay na pagsamba, pagsamba sa tunay na Diyos. Pagsamba sa iisang Diyos. Hindi ang malalaking bansa. Kung hindi, ang Israel na maliit na bansa. Kaya hanggang ngayon, yung kumakalaban sa kanila ay malalaking bansa, ay talagang hindi kinikilala ang tunay na Diyos. Sumasamba sila pero hindi sa tunay na Diyos. Therefore, ang kanilang pagsamba ay hindi tunay na pagsamba. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa tunay na Diyos, at kapag ang sinamba mo ay tunay na Diyos, pagpapalain ka. No wonder, kaya ang Israel sa kanyang kaliitan, parang kuto, wika nga, ay hindi siya basta-basta natatalo ng malalaking bansa. There was a time na ang Israel po ay nilusob ng 6 na Arabic countries. Sa halip na matalo sila, nakakuha pa sila ng lupa sa Egypt, nakakuha pa sila ng lupa sa Syria. Sila pa ang nakasakop. Nag-expand ang kanilang territory, pero maliit lang sila. Until dumating yung time ang Egypt ay nakiusap sa Israel. Nakiusap, mga kapatid, napakalaki ng Egypt. Ang Israel ay 1/10 lang ng Egypt. Pero dahil hindi nila makaya ang Israel, nakiusap ang Egypt na kung maaari, ibalik nyo na sa amin yung lupang nakuha nyo sa amin. Very humbling, di po ba? Yung bang, napaka-makapangyarihan mo. Halimbawa, ito yung lugar natin, ito yung Egypt. Ako yung hari ng Egypt. Tapos yung garden na yan ay nasakop ng mga Israelita. Kasi inaway ko sila, tapos ang nangyari sa pag-aaway namin, nakaakyat sila rito, nasakop nila yung balkonahe, yung magandang garden na yan. Tapos kahit anong gawin ko, hindi ko sila mapaalis. Mayaman ako, makapangyarihan ako, pero hindi ko sila mapaalis, hindi ko sila matalo. So ako naman, bilang Egypt na nagmamataas, bandang huli, naisip ko, pakiusapan ko na lang kaya ito mga Hudyo na to na pwede ba ibalik nyo lang sa amin yung garden namin? Kasi ang pangalan ng building namin, Fortune Hill Garden. Pag kinuha nyo yung garden, hindi na Fortune Hill Garden, parang ganun . So nakiusap ang Egypt sa kanila,
Ang sabi naman ng Israel, kung gusto niyo ibalik namin sa inyo yung lupa ninyo, sign a treaty of peace with us. Kung natatandaan yung istorya ni David at Goliath, di ba? Napakaliit ni David, natalo niya si Goliath. Parang yung labanan po ng Egypt at ng Israel during the time, ang kalaban ng Israel ay 10 Goliath. Na kahit ano ang gawin, hindi sila manalo sa Israel. At umabot sila sa punto na yung 10 higante ay nakiusap sa maliit na Israel. At nagkasundo sila. Tatandaan ko po yun. I think nasa elementary ako kung narinig yung salitang si President Anwar Sadat ng Egypt. I think siya yung na-assassinate kasi nakipag-peace treaty siya sa Israel. Pero naibalik ng Israel yung lupa nila sa kanila. Kaya hanggang ngayon, medyo ang relationship po ng Israel at Egypt ay maayos-ayos pa rin. So makikita po natin mga kapatid na ang Israel, dahil naturuan silang sumamba ng tunay at sumamba sa tunay na Diyos, pinagpapala po sila. Kahit 10, 20 higanting bansa ang lumaban sa kanila, hindi manalo-nalo. Sila pa rin ang nagwawagi. Ang prediction nga ng ibang mga nag-observe ay hindi matatalo ang Israel sa labanan na ito. Pero pag pinanood niyo yung mga sa YouTube, yung mga nangyayari, parang natatakot ka eh. Pero nakakatawa kasi ngayon pag nakita niyo yung mga nangyayari, ang Israel nakapasok na sa Gaza. Una sila yung pinasok, ngayon nakapasok na sila. Kaya lang marami pong namamatay. Yun ang isang problema. Pero ito po ay tanda ng pagpapala ng Panginoon. Yung husay ng Israel, yung galing ng Israel, yung power ng Israel, maging yung technology ng Israel, they can turn desert into farmlands, ay lahat yun ay pagpapala ng Diyos sa kanila. Kaya as a force, ang Israel po ay formidable. Hindi mo basta-basta matatalo. Pagka tumawag sila at may digmaan, lahat ng Hudyo from every nation in the world, hindi nagdadalawang isip, punta kagad sa Israel, suot ng uniforme, laban sa gera. And ang feeling ng Israel, bagamat hindi sila nagmamalaki, ay hindi sila inferior. They even feel superior. At kung minsan yung pagiging feeling nila na superior sila among the human race ay nagkakaroon ng negative effect. Pero sa mga nangyayari ngayon, nakikita natin talagang may superiority ang Israel even militarily. May galing po talaga sila. Yan po ay dahil sila ay pinagpapala ng Panginoon. Isipin nyo sa napakalalaking bansa, ang kapitbahay lang nila, ang boundary lang ay fence. Hindi manalo-nalo sa kanila. At ang Israel, bagamat ito ay maliit na bansa, ay binigyan sila ng Diyos ng maraming pangako. Hindi nangako ang Diyos sa Egypt, hindi nangako ang Diyos sa Assyria. Sa iba pang Arab countries, nangako ang Diyos sa kanila. Bagamat sila ay maliit na bansa lamang. At ito pa, mga kapatid, ang pinakamaganda, pinili ng Diyos ang kanilang mga ninuno para maging lahi na panggagalingan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. Alisin na natin yung ibang pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Itira na lang natin ito, na ang ating Panginoong Jesucristo ay magmula sa Israel, isang maliit na bansa, na kinakaya-kaya ng mga bansa sa paligid nila, ay napakalaking pagpapala na para sa kanila. Bakit po? Dahil sila ay pinili talaga ng Diyos para ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa kanilang kalagitnaan. Makikita po natin mga kapatid at maunawaan natin na pinili ng Diyos ang Israel na parang isang tutang gusgusin na pinagmamalupitan at walang nagmamalasakit. At lahat
ng kapangyarihan at kayamanan ng mga bansa ay galing sa Diyos, pero maraming malalaking bansa na dahil sila ay pinagpala na, ay hindi rin nagkaroon ng pagmalalasakit sa maliit na bansa. And so sabi ng Panginoon, kung hindi niya pagmamalasakitan ang bansang ito na napakaliit, ako ang magmamalasakit. Because I have a plan. Ganun po ang nangyari. Kaya pinili po talaga ng Diyos ang Israel para doon ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. In a way, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang ating kalalagayan bilang mga mananampalataya ay kahawig po ng kalalagayan ng Israel na bagamat tayo ay pinili ng ating Panginoon, ay nararanasan natin yung persecution, not from countries, not from anywhere, kundi yung persecution ng kaaway. Sa likod ng naglalakihang bansa na gumugulo sa Israel, ay nandoon ang kaaway. Sa ating ding mga personal na buhay, mga kapatid, yung mga pagsubok na dinadaanan natin, yung mga personal na pakikipagdigma natin laban sa kadiliman, ang kasama po natin doon ay ang Panginoon. Kagaya po ng nangyayari sa kasaysayan at nangyayari pa sa kasaysayan ng Israel. Ang kasaysayan ng Israel, mga kapatid, ay kasaysayan nating mga mananampalataya. Kaya dapat maging malinaw sa atin kung kaninong side nasaan tayo. We are on the side of God. And if we are on the side of God, we are on the side of Israel. Huwag na nating isipin yung mga Israelita na hindi naniniwala sa Diyos natin. There are 90,000 Christians in Israel who are our brothers and sisters in faith. Not necessarily by blood, but by faith. Kaya we should identify ourselves with the trials that Israel is going through right now. Kasi ang Diyos natin at ang Diyos nila ay isa. Hindi po tayo magkakaiba. They are our brothers and sisters. Pangalawang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang kanyang bayan, na kanyang bayan ng Israel, ay dahil merong malaking papel na ibinigay ang Diyos sa kanila sa mga huling araw o end times. Ibig sabihin, may plano ang Diyos at pinili niya ang Diyos para yung plano niya para sa buong mundo ay mangyari. At napakalaki po ng papel ng Israel sa panahon ng pagwawakas ng lahat. Yung nangyayari sa kanila, yung kasaysayan nila na nangyayari ngayon, ay bahagi po ng kasaysayan ng pagwawakas ng buong mundo. Huwag po tayong matakot pag pinag-uusapan yung end times. As long as we are in Christ, kung tayo ay mga anak ng Diyos, ano man na mangyari sa mundong ito, ay wala po tayong dapat na ikatakot. So, balikan po natin yung malaking papel ng Israel sa panahon ng pagwawakas ng lahat. Meron pong tatlong pangyayari na mangyayari pa, or maybe ang ilan dito ay nangyayari na, hindi pa natin alam, or hindi pa nangyayari, pero mangyayari, na nagpapatunay, mga kapatid, ng malaking papel ng Israel sa pagwawakas ng mundo. Ibig sabihin, ang Israel bilang bayan ng ating Diyos ay instrumento niya sa kanyang mga plano. In fact, nasa kalagitnaan ng mga plano ng Diyos ang Israel. And that's why everyone who believes in the God of the Bible, in the Lord of the Bible, is one with Israel. Sapagat wala pa tayo, pinili lang ng Diyos ang Israel. Pero sa kabutihang loob ng Diyos, binigyan tayo ng puwang ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya at kaligtasan din sa Kanya. Di ba pag binasa natin ang Bible, ilan yung mga ginawa ng Panginoon ng himala na hindi niya naman dapat gawa ng himala. Kasi
nung pumunta ang ating Panginoong Jesucristo dito ay para iligtas sa mga Hudyo. And yet, merong mga hindi Hudyo na hinihipo ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo at gumagaling. And then, bandang huli, naging part na rin ng ministry ng ating Panginoon yung maligtas ang mga kagaya natin na hindi naman Hudyo. Which is very good. Kasi nakita ng Diyos na kahit hindi Hudyo, pwedeng manampalataya sa Kanya. At maaring ang merong pang mga hindi Hudyo na masigit pa ang pananampalataya sa Kanya kaysa sa Hudyo. Mababasa po natin sa Biblia, merong mga Italiano na mas naniniwala sa ating Diyos kaysa sa mga Hudyo. At sa panahon noon, maski hanggang ngayon, marami pa rin Hudyo ang hindi naniniwala sa ating Panginoon. Naantay pa nila ang Mesiyas. Hindi nila nire-recognize ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Mesiyas. Para sa kanila, hindi pa dumarating yon. Pero alam natin, ayon sa sinasabi ng Bible, na dumating na ang Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano po ba ang papel ng Israel sa panahon ng pagwawakas? Sinasabi po sa banal na kasulatan, mga kapatid, na darating ang panahon na magkakaroon ng isang digmaan na kung tawagin ay digmaan ng Gog at Magog. Makikita po natin to sa Ezekiel 38, verses 1 to 4, sinasabi po ay ganito, sinabi sa akin ng Panginoon, sabi po ni Ezekiel na isang propeta, anak ng tao, humarap ka sa lupain ng Magog at magsalita ka laban kay Gog na pinuno ng Meshek at Tubal. Sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, Gog na pinuno ng Meshek at Tubal, kalaban kita. Paikutin kita at kakawitan ko ng kawil ang panga mo. Hihilahin kita kasama ang buong hukbo mo, ang iyong mga kabayo, armadong mga ngabayo at napakarami mong sundalo na may malalaki at maliliit na kalasag at may mga espada. Ito pong digmaan ng Gog and Magog ay hindi pa nangyayari sa ngayon. Pero ito po ay mangyayari. Kung saan magkakaroon ng pakikidigma ang mga Antikristo laban sa ating Panginoon. Hindi po natin tiyak kung kung kailan ito mangyayari. Magkakaroon po ng koalisyon o pagkakampi-kampi ang maraming bansa laban sa Israel. Nangyayari na ngayon at nangyayari na kung hindi ako nagkakamali, 3 beses na. At ito ay pang-4 na pangyayari na ang mga bansa ay nagkakampi-kampi laban sa Israel. Pero itong nangyayari ngayon, hindi pa natin tiyak kung ito na yung tinatawag na digmaan ng Gog and Magog. Kung hindi man, darating pa yon. Sa digmaan ito pong tinatawag na digmaan ng Gog and Magog ay kikilos o makikialam ang Panginoon at ang lahat ng mga bansang nagkakaisa laban sa Israel ay uubusin ng Panginoon. So, as far as we are concerned, sa panahon na ito, yung mga kumakalaban sa Israel, hindi pa naman sila nauubos. So, wala pa tayo dun sa panahon ng Gog and Magog. Maaring ganun na nangyayari. Maaring maganap ito pong Gog and Magog, bago magsimula ang malaking kaguluhan o tribulation, o kaya ay mangyayari ito sa mga unang taon ng tribulation. Sa mga hindi po nakakalam yung tribulation, ito po yung 7 taon bago maghukom, na kung saan magkakaroon po ng purification na gagawin ng Panginoon para sa mga Hudyo. Darating ang panahon, babalik ang Panginoon sa mga ulap, kukunin niya lahat ng mananampalataya. Una, yung mga nasa libingan ay iaangat sa ulap. At yung mga nabubuhay, nadadatnan ng Panginoon nang siya ay nasa ulap, kukunin niya rin. Pero yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay may iwan pa. Nang 7 years dito sa mundo, yun po yung tinatawag na 7 years of tribulation. At pagdating po ng panahon na yon, ay magiging mahirap po ang buhay dito sa mundo. At pagdating ng panahon na yon, ay pagdating ng tribulation ay magiging magulo ang kalalagayan ng mundo sa mga maiiwan. Makikita natin dito na sa digdimaang ito ay ang Israel
ang pakay na burahin sa ibabaw ng lupa ng mga kalaban nitong bansa. So, what are we saying? Ano ba sinasabi sa atin ng banal na kasulatan dito? Na darating ang panahon, mga kapatid, ayon sa plano ng Diyos na magkakaroon ng isang digmaan na napakalaki na kung tawagin ay Gog and Magog. Wala pong makatukoy ngayon dito kung kailan ito mangyayari, kung ito ay nangyari na, at kung ito ay malapit na mangyari o malayo pa. Pero darating po yun. At sa kalagitnaan po nitong pangyayaring ito na Gog and Magog ay nasa gitna po ang Israel. Nandun po siya. Kaya po ang Panginoon ay may plano sa Israel. Hanggang sa dumating ang pagwawakas ng mundo. At pagdating ng panahon na yon, mga kapatid, ay magkakaroon ng kaguluhan sa mundo at magkakaroon ng tinatawag na tribulation kung saan yung mga natitira pa, yung mga hindi inangat sa alapaap, mga naiwan, sila po ay sasalain. At from them ay magkakaroon pa rin ng mga bagong mananampalataya. Basically, ito pong tribulation na 7 years ay dedicated sa mga Israelita na mga hindi pa sumasampalataya. So far, sa ngayon, 99% of Jews o Israelites ay hindi pa naniniwala sa ating Panginoon. May plano po ang Diyos dyan para dyan na mangyayari. Pagdating ng panahon, kung kailan mangyayari yung malaking kaguluhan o tribulation. Ang sabi po sa Jeremiah 7, verses 32 hanggang 34 ay ganito. Kaya mag-ingat kayo, ang sabi ng Panginoon, dahil ako ang Panginoon na nagsasabing darating ang araw na ang lugar na iyon ay hindi na tatawaging Tophet o lambak ng Ben Hinnom, kundi lambak ng patayan. Sapagkat doon ililibing ang maraming bangkay hanggang sa wala ng lugar na mapaglilibingan. Ang mga bangkay na mga mamamayan ko ay kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop at walang sino mang magtataboy sa mga ito. Ipapatigil ko ang kagalakan at kasayahan ng mga nasa lansangan ng Jerusalem at hindi na rin mapapakinggan sa bayan ng Huda ang masasayang tinig ng mga bagong kasal sapagkat magiging mapanglaw ang lupaing ito. Ito po yung sitwasyon ng Gog and Magog, yung digmaan ng Gog and Magog. At darating po ito sa kasaysayan ng mundo at pag ito po ay dumating na, magkakaroon po talaga ng malaking kaguluhan. But this is the time na yung mga nananampalataya sa Panginoon ay dinala na sa kanyang kaharian at naiwan na lamang yung mga hindi nadala doon. At lalong-lalo na po yung mga Israelita na hindi pa rin naniniwala sa ating Diyos sa panahon na yon. Ito po yung digmaan ng Gog and Magog. At bukod pa ron, mga kapatid, ay magkakaroon ng tinatawag na malaking kaguluhan o tribulation. Ito ang panahon na tinawag na panahon ng kaguluhan ni Jacob. Ang layunin nito ay linisin ng mga Israelita at alisin sa kanila ang mga nagrebelde sa Diyos. Katulad po ng nabasa natin kanina. At ang pangatlo pong mangyayari, mga kapatid, kung saan involved po ang Israel, ay ang digmaan ng Armageddon. Ang sabi po sa pahayag, chapter 16, verses 13 hanggang 16 ay ganito, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta ang tatlong masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. So darating po ang panahon na magkakaroon ng digmaan ng Armageddon, involved din po dito ang Israel. At pagkatapos po ng malaking kaguluhan o tribulation, ay magkakaroon naman ng digmaan ng Armageddon kung saan ang samahan ng mga bansa na pinangungunahan ng Antikristo, mga kapatid, ay gagawa ng malawakang pagsalakay laban sa Jerusalem. At sa pagkakataong iyon ay matatalo ang Jerusalem. And then, tatakbo ang mga Hudyo at pagkatapos ay darating naman ang ating Panginoong Hesus. Ito na po yung final battle between good and evil
ito po yung digmaan ng Armageddon kung saan po identified ang Israel. Kaya makikita po natin mga kapatid ng Israel ay pinili ng Panginoon para sa maraming bagay, para sa kanyang kaluwalhatian, at pinili ng Panginoon ang Israel para sa mahalagang pangyayari bago dumating ang pagwawakas. Involved po sila, hindi po sila exempted. Kaya itong mga nangyayari ngayon mga kapatid sa ating kapaligiran, lalo na sa Middle East, ay napakahalaga na atin din pong subaybayan. Pero huwag naman po tayong matakot dahil alam natin na ang Diyos ng Israel ay ang ating Diyos din at may plano po ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Sa lahat ng nangyayari po sa buong mundo ngayon. In conclusion mga kapatid, ang nangyayari po ngayon sa Israel ay nangyayari dahil sa Genesis 3 pa lamang ay sinasabi na ng kasulatan na si Eva at ang ahas ay mag-aaway. So, since the beginning of time, this has been prophesied. Ang sabi po sa Genesis chapter 3 verses 14 and 15 ay ganito, Kaya sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ibig sabihin po si Eva at yung ahas, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Ang tinutukoy po rito ay ang ating Panginoong Hesukristo na. So, ibig sabihin po mga kapatid, darating ang panahon na ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Middle East ay mangyayari at darating po ang pagwawakas. The point is, mga kapatid, what is happening in the Middle East now is our business, as Christians. So, kung ang nangyayari sa Israel ay concern natin, ano ang gagawin natin? Pupunta pa tayo doon para makipaglaban sa digmaan nila? Hindi naman po ganoon kasi talagang ang Israel ay pinagpapala ng Diyos. Talagang hindi sila matatalo. Ilang gera na ang dinaanan nila na hindi sila natatalo unless ipatalo sila ng Panginoon according to His plan. Kaya doon sa Battle of Armageddon na binasa natin kanina, darating yon. Matatalo ang Israel, pero bababa naman ang Panginoong Hesukristo para manalo sa bandang huli. So yun po yung nangyayari ngayon sa Middle East. So dahil binibless ng Panginoon ang Israel, hindi talaga sila matatalo. So what can we do bilang mga Christians? Ipanalangin po natin ang Israel. Ipanalangin po natin ang mga Hudyo. Kapag inuusapan po ang Hudyo, dalawang klase po ang Hudyo. Dalawang klase po ang Israelites. Yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at yung iba na sumasampalataya lamang sa Diyos Ama. So hindi tayo masyado nagkakatugma ng pananampalataya, pero yung pananampalataya nila sa Diyos Ama ay hindi lang nila naunawaan na karugtong ng pananampalataya dapat sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pong mga hindi pa Kristiyanong mga Hudyo, inaantay pa nila yung kanilang Mesiyas. But as far as we are concerned, and as far as 1% of the Israelites are concerned, ang Mesiyas o ang tagapagligtas ay dumating na at yun po ang ating Panginoong Jesus. So kaya po mga kapatid, itong nangyayari sa Israel ay wag po tayong malito. Lalo na pag pananoorin natin yung mga news sa YouTube, meron po mga sinasabi dyan na ang Israel ang may kasalanan ng lahat. Pero pag binalikan po natin ang history, even yung kiniklaim ng mga hindi mananampalataya na Palestine, ay hindi po talaga yun Palestine. Yung po ay Canaan. Yung pong Palestine ay nanggaling po sa
pangalan na isang lahin ng mga Philistines o mga Filisteo na dayuhan din lang sa Kanaan. Pero ngayon kiniklaim nila na kanila yung lupa. At sinasabi nila dahil dito we kill babies, dahil dito we rape Jews, dahil dito ay ginagawa naming hostage kahit mga senior, dahil bansa namin yan sinakop ng Israel. Hindi po yun ang tunay na pangyayari. At ang Israel po talaga ay binigay ng Diyos sa kanila. Sa lahat-lahat, overall, lahat po ng bansa sa buong mundo ay pag-aari ng Diyos. At ibinibigay niya ito kung kanino niya gustong ibigay. Maging ang history ay magsasabi po sa atin that once upon a time, ang tinatawag po na Kanaan ay wala po talagang kanyang, tawag dito, inherent na mga inhabitants. Wala po talagang mga nakatira doon na taga-roon talaga. Ito po ay isang parcel ng malaking lupa na maliit naman pag tinignan natin sa mapa na dati ay walang nation na nagmamay-ari. At ito po ay inappropriate ng ating Panginoon sa Israel, sa mga Hudyo, na siya namang mga brothers and sisters din natin. So kung ang tanong ninyo, na sa kaguluhang ito na nangyari sa Middle East, saan natin ilalagay ang ating sarili natin? Sa side ba ng Israel o sa side ng mga kalaban ng Israel? Of course, we side with Israel. Because our Bible says in its history na ang mga Hudyo ay bayan ng Diyos at tayo naman na mga hentil ay binigyan din ng karapatan ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan katulad ng mga Hudyo. In fact, meron po mga verse sa Bible na nagsasabi, ngayon mababasa natin, na ang tunay na Hudyo ay hindi yung ang dugo ay dugong Hudyo, kung hindi yung mga sumusunod sa Diyos. So ang tunay na Hudyo ngayon, yung mga Hudyong naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at yung mga hentil, which is us, na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, we share a history of faith with Israel. Diyan po ay pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po diyan po nagkaroon ng ninuno ang ating Panginoong Jesucristo sa bansa na yan, sa lahi na yan. At ang ating Panginoong Jesucristo na siya namang nagbukas ng opportunity para sa atin na hindi mga Hudyo na maligtas ay sharing Diyos natin at Diyos din ng mga Hudyo. So we have one thing in common. Hindi lang masyado nagkakaintindihan pa. At darating ang panahon, mga kapatid, sinasabi sa Biblia, during the tribulation time, ano po ba yung tribulation time? Dadagdag ko lang po. Darating ang panahon, mga kapatid, na babalik ang Panginoon sa alapaap. Sa alapaap lang, hindi siya bababa sa lupa. At lahat ng sumasampalataya sa Kanya na namatay ay kukunin niya. Kasunod nun, lahat ng nananampalatayang buhay sa Kanya ay kukunin niya rin. And then pagkatapos po nun, nung tinatawag na rapture, ay magsisimula na yung tribulation years, which is 7 years. Ang ibig po sabihin ng tribulation years ay mga taon ng paghihirap. Na ang purpose po noon ay i-purify ang mga Israelita. At sinasabi po ng Biblia, meron pong 144,000 na Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoon na magiging Kristiyano pagdating ng panahon na yon. During the tribulation time. Yung pong tribulation time, lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, maging Hudyo o hindi man Hudyo, kinuha na, ang naiwan na lang yung mga hindi nananampalataya. At binibigyan sila ng 7 years to develop faith in our Lord. At specifically, yung mga Israelita, 144,000. Pero kasama nila, yung mga hindi Israelita, na hindi pa nananampalataya sa Panginoon, nung dumating ang Panginoon mula sa alapaap, ay binibigyan din ng pagkakataon na manampalataya pa. At pagkatapos doon, darating po yung pagwawakas. Kaya po, itong mga nangyayari sa ating mundo, mga kapatid, ay nakaka-identify po tayo mga Kristiyano sa nangyayari po ngayon sa Jerusalem, sa nangyayari ngayon sa Middle East.
Ito po ay kasaysayan din natin. Ito ay kasaysayan ng lahi ng ating Diyos. At ito po ay kasaysayan ng pagtatagumpay ng ating Diyos. Kung saan involved po ang Israel. So, panalangin po natin, mga kapatid, ang Israel sa kanyang tagumpay. We don't have to go there para makipaglaban. Makipaglaban po tayo sa spiritual na pamamaraan para ang plano ng Diyos ay mangyari. Bakit pa tayo mananalangin na tawag dito, magtagumpay ang plano ng Diyos? Tiyak naman na magtatagumpay yun. Well, ito po ay tanda ng pakikiisa natin sa ating Diyos at sa kanyang mga plano. And there are times, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, pag may nangyayari sa mundo, natatakot tayo. For example, yung gera po ngayon niya sa Israel, maybe some of us ang natatakot pag naririnig niyo yung news. Paano to? Parang katapusan na ng mundo. Di po ba? Pero alam natin na anuman na mangyari sa mundong ito, lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas, including yung mga Hudyo na gusto ng Diyos na maligtas. There will be times na sila mismo ay hipuin ng Diyos ang puso nila para dumami ang mga Hudyong nananampalataya sa Panginoon. At pagkatapos nun ay ang pagwawakas na. Inihahanda ng Diyos ang mundong ito para doon sa inaantay natin na sa pinapanampalatayanan natin na mangyayari na darating ang panahon na lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. At ang magiging hari natin doon ay ating Panginoong Jesucristo na. So, makikita po natin na yung kasaysayan natin bilang mga hentil na mananampalataya at mga Israelita ay magkaduktong po yan. So mga kapatid, lagi nating ipag-pray ang Israel na magtagumpay sa mga labanan. Of course, magtatagumpay sila. Pero in times na tayo mismo ay natatakot, na teka muna, baka mamaya yung magkaroon na ng Third World War. Pag nagka-Third World War, kasama tayo, di ba? So we pray. And if ever those times will come, yung kaguluhan na yon, huwag pa rin tayong matakot. Dahil pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, may buhay ng walang hanggan na naghihintay po sa atin. Amen po ba? Halimbawa, magulong-magulo ang mundo. Bigla na lang nasa bahay ka, kumakain ka, nag-blackout. Yung pala hindi mo alam, nagunaw na yung mundo, kaya ka nag-blackout. Pero in a few seconds, biglang namulat ka sa liwanag. Nandun ka na sa kaharian ng Diyos. So ano yung katatakot natin? Wala. But we have to pray for Israel, and we have to pray for the kingdom of God. Na ang prayer sana, magtagumpay na ang kaharian ng Diyos. Ngayon na mismo. Magpunta na tayo sa langit. Di po ba? Kasi ang gulo ng mundo eh. Sa budgeting lang sa mga bahay, naguguluhan na tayo, di ba? Sana dumating na ang ating Panginoon para hindi na ako nagbabudget. Di po ba? Yung mga economic crisis na dinadanas natin. It will come. It will come. Pero as of now, na may nangyayaring kaguluhan sa Middle East, sa Israel, ay panalangin po natin ang pagtatagumpay ng ating pananampalataya. Not because natatakot tayo na hindi magtatagumpay. Magtatagumpay. It's important lang na tayo mismo ay magkaroon ng lakas ng loob na sa lahat ng kaguluhan na ito, alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Amen.